ako. Eh kaya ka nga pumunta ng Maynila para magtrabaho, diba? Kasi gusto mo, kaya ka tumigil ng pag-aaral kasi gusto mo magtrabaho at gusto mo mabigyan ng magandang buhay yung family mo. Which is tinulungan kita doon. Okay, hindi pwedeng nandito ka lang na. Kailangan mong sumama sa mga CEO na kukuha sa'yo, sa mga endorsement, para may pera ka. Take note, sa Antique pa lang ako, hindi pa ako sobrang, I mean, wala pa masyadong nag-view sa live ko. Nag-inquire na sa akin si Ma'am Hera, first brand ko si Ma'am Hera, nag-inquire sa akin na kung pwede nila akong kunin na mag-endorse ng product. O diba? Eh di na-push kita. Hindi si QD yung nagbigay sa akin nun, which is sila Ma'am Hera, yung mismo nag-contact sa akin para kunin ako as endorser ng product. Hindi pa ambassador. Dami mo ng pera. Eh di may ipon ka na, nakakapagpadala ka na. Tapos lagi kang nauubusan ng pera. Kasi nga, ang gusto mo lagi, bar. Bar ka ng bar ka dito, bar ka doon. Halos buong poblasyon, alam mo na yung pasikot-sikot doon. Grabe. Ito kasi yon. Nung nagbabar ako, na mga time na yun, hindi pa yun yung unang punta ko sa kanila. Matagal pa yun, yung mga bar ko, siguro mga September pa, October, ganyan. Yung mga ganong mga, aminan ako nagbabar ako kasi first time ko mag-bar, first time ko maka-experience ng ganon. At alam ni mama at alam nila papa na before ako gumala or before ako gumastos ng pera, secure sila mama dito, walang problema sa bahay, lahat bayad. Kasi dapat ganon naman talaga pag nagtatrabaho ako doon, dapat sila mama okay, yung maintenance, lahat, yung bahay, yung bayarin, lahat dapat bayad before ako mag-bar and kung mag-party man ako. Kasi deserve ko naman yung pinagtrabahuhan ko yun eh. Lahat ng mga pera na kinita ko, pinagtrabahuhan ko yun. One thing is for sure na dapat inuuna ko talaga yung family ko, which is yun yung ginagawa ko. So ayan, mga nakasikot-sikot doon. O diba? Sa BGC, may mga video na bibidyohan ko na eh. Doon, kaya galit na galit ako, kaya in-burn na ako. Kasi nga, yung pera na dapat sa pamilya mo, na dapat inuuna mo yung needs mo kaysa sa wants mo, hindi mo naman ginagawa. Tapos ikaw pa yung galit na parang, hindi, kasiyahan. Hindi nga, di ba nag-stop ka sa pag-aaral para magtrabaho, para sa pamilya mo, tapos yun, parang binabaliwala mo naman yung mga ewan. Okay, eto na, simulan na natin from the top. Okay? Hindi pa inyo simula eh. Actually, ito na yung unang-unang mga ginawa mo. Lahat sasabihin ko na kasi lumalabas na rin naman yung mga ginawa ko, di ba? Nilalabas nyo, which is iyon, pag nangyayari, public apology agad at alam ko sa akin na mali yun. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko pinapatagal. Oo, hindi naman dapat kasi pinapatagal yun, di ba? Dapat pag nakagawa ka ng kasalanan, yan na naman, susumbat yun na naman na. Bakit parang totoo, yun na yun, leche kayo. Trabaho, pumunta ka dito para sa trabaho, di ba? Binigyan ng trabaho. Hindi mo kaya, sasabihin mo, Nay, tinanggap ko yung trabaho. Kaya mo ba na kakayanin na go! Sige! Ang ending, napapas ka that time kasi hindi ka naman nga nagtatrabaho. Kasi nga, hindi ka magandang katrabaho talaga. Yun yung totoo bakla. O, diba? Ang daming ayaw na brand sa'yo. Diba? Totoo yun. May endorsement tayo, may pirmahan, may kontrata. Tinanggal ka kasi di ka nga magaling makipagtrabaho. O, diba? Mismong CEO na si Queen Hera. O diba? Tinanggal ka kasi ipinagkakalat mo na yung produkto hindi naman nakaka-effect, diba? Eh hindi ka nga gumagamit, paano yung effect sa'yo? Kasi sinasabi mo yung liver ko, bakit tinanggap mo yung endorsement? Diba? At ang bakit ba na ipinagkakalat mo, alam ni Queen Hera yan. Kaya galit. Grabe. Okay. Grabe. Sinishare ko na pangit yung product na ini-endorse ko. Isipin nga, kung ako, yung endorser ng product, ibagkakalat ko ba na pangit yung product? Galit din sa isip. Tama ba yun? At kung sasabihin mong sinungaling ako, si Queen Hera yung magpapatunay na totoo lahat ng sinasabi ko, bakla. Amen. Nag-end yung contract ko kay Ma'am Hera kasi okay lahat ng mga ginawa ko. Nag-end yung contract namin kasi natapos ko lahat ng deliverables. Meron tayong isang brand. Okay, trabaho na naman to. Meron tayong pinirmahan. Okay, 1 taon tayo. Anong ginawa mo?
Di ba? Winarningan ka na namin nung una kasi yung CEO pinag-usap kami. Ay, mga be, ganito ganyan si Puker at sabihan nyo. Kasi hindi nagtatrabaho ng tama, nasasaway na ako ng asawa ko. Kasi nga, hindi naman kumikita kay bakla. So, bakla, nagko-complain yung sabi yung CEO, si Madam na, ganito ganyan, sinabihan ka namin. Okay, Nay, sige, Nay, ganito, Nay. Opo, Nay. Bata pa ako, Nay. Leche! Di ba? Tinanggalan ka na kasi nga, hindi naman talaga ilang beses ka nang sinabihan pero wala kang pakialam. Nagtatrabaho, kakain ka. Nagtatrabaho, tayo ka ng tayo. Nagtatrabaho, may lalaki ka sa labas, sa baba. Grabe. Di ba? Bakla ang trabaho. Yung landi, sa labas yan. Hindi yan, Diyos ko ka. Okay. Nung nag-live kami, kay ma'am, okay, hindi ko nasabihin yung Nung nagla-live kami noon, ginagawa ko yung best ko, ginagawa ko yung lahat ng kaya kong gawin. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako magaling sa selling pa nung time na yon. Nung nagsimula pa lang ako, hindi ako magaling kung paano magbenta, hindi ako magaling sa lahat. At inaamin ko na hindi ako magaling kasi nga, tinatry ko naman yung best ko para maibigay kung ano yung gusto ng brand. Pero hindi ko kasi 40 yon, hindi inaaral ko pa yung sarili ko. So paano ko siya, hindi ko siya ma-execute ng tama, pero as time pass by naman, nagagawa ko naman siya, naiayos ko naman kung ano yung gusto ng brand. At binigay ko naman, hindi lang talaga siguro ako fit doon sa work na yon, which is mali ko nga na tinanggap ko. Pero ginagawa ko yung best ko para maibigay sa brand yung gusto nila kasi yun naman talaga yung dapat. Pinagbabayad ka kasi tinanggalan ka ng kontrata, di ba? Nag-breach of contract. Nag-breach of contract. Sinabi, eto yung mismo nangyari. Yung nag-breach yung contract, in-stop yung contract hanggang dito na lang. Tapusin mo lang yung remaining ng mga video na ipopost mo. Then okay na. Yun lang naman yung sinabi, pero in-exage niya. Namin. Madam, wala na po kasing pera si Pukirat. Okay lang po ba na tapusin niya na lang yung video? Huwag yun na siyang pagbayarin. Kasi po, ang laki ng babayarin niya, kalahati, Okay lang po ba? O sige, mag-post na lang siya. Yun, pinost ko yun. Magbayad kung gano'n naman talaga. Okay po, sige po. Thank you, madam. O, di ba na? Alam mo yan. Kita tawag na na. Pag magla-live, di ba? Pag magla-live, magkasama tayo minsan. Pero hindi ko alam na may iba kang trabaho na inoohan to the point na hindi ka na nakakapunta kasi syempre, hindi ko naman alam na, magkasama pala tayo, tapos may iba ka pang tinanggap na trabaho. Eto pa, nagla-live na tayo nun ha. Sinabi mo na may kasama ka. Nay, may kasama ako nasa baba. Sino kasama mo? Nay? Di ba? Bakla feeling. Okay. Yung sinabi niya na kasama ko sa baba is, totoo naman na nakaka-eme-emehan ko yon. Nakilala ko siya sa online din, dito din sa TikTok, na parang naging fan ko din siya. Nakilala ko siya. Ito hindi naman dapat to i-bring up. Pero ito yung mismo sinabi niya, yung recent issue nila ni Ernalyn. Yung issue nila, naiinis siya kay Ernalyn kasi tinidor siya ni Ernalyn kasi hinarot ni Ernalyn yung jowa niya. Hindi jowa, yung jowa-jowaan. Which is ito yung totoo. Ginawa niya din sa akin yon last year. Sa mismong sinasabi niyang lalaki ko na yung nakasama ko. Alam yung ginawa, nag-bar kami. Pag bar namin, party na lasing ako, umuwi ako, sumusukan na ako kasi hindi ko na talaga kaya, umuwi ako sa hotel. Sa condo ko, yung ginawa niya, dinala niya yung lalaki sa condo ni Perlas at kinaumagahan, doon sila. Dalawa. Pero, di ba, hipokrita, ayaw niya daw ng ganon, ng nilalandi yung niya. Pero ginawa niya sa akin yun. Hindi ako nagsalita. Wala akong sinabi. Pero hindi na dapat yun pero how grabe. Diba? Ayaw niya daw ng ganun. Pero ginawa niya sa akin last year. Diba? Tapos ako pa yung gagawing mali. Ako pa yung mali na parang ganito. Ayaw palang ginagawa sa sarili. Ayaw palang ginagawa sa iyo. Pero ginawa mo sa akin dati. Hindi ka nakarinig ng salita. Hindi ko siya. Wala siya narinig. Wala. Kasi wala akong doon ako nakakita rin sa kanya eh. Wala akong power. Diba? Malandi ako, malandi ka din naman. Diba, malandi na tayong lahat. Sobra na. Diyos ko po. Di bawal umakyat. Kasi nga, limited. Ayun nga, bawal umakyat. Tao eh. Alam mo din yun. Pero ipinilit mo.
Sabi mo, totoo ba na hindi na pwedeng umakyat? Oo, totoo, pauwiin mo na. Kasi nga hindi naman pwede talaga. Pakinggan nyo. Kahit ipilit natin, hindi pwede. So, di ba, alam mo yon? Okay. Pero, sinabi mo, pinauwi mo na, pinag-antay mo ng 3 oras sa baba. Tapos, may live pala kayo sa ibang brand. Okay. Nung sinabi kong pinag-antay ko yung lalaki ko sa baba, hindi ako nagsabi na mag-antay ka dyan. Sinabi sa akin ng lalaki na dito lang ako mag-aantay kasi sasamahan pa kita sa iba sa live, sa next live mo kasi alam niyang mapapagod ako sa live namin the next time. Yung live namin na yon is kay Ma'am Hera. Yung live namin kay Ma'am Hera, nagsabi naman sa akin si Ma'am Hera na kung humabol ka na lang sa live natin kung kaya mo pa kasi sayang din. So ako, kaya ako mag-multitask kasi kailangan namin ng pera din naman kasi sila mama kailangan namin ng pera sa bahay, kailangan ko mag-earn. So lahat ng mga pagkakakitaan, lahat ng mga extra, which is hindi extra si Ma'am Hera, may contract ako doon. Pero nagsabi mismo si Ma'am Hera at yung assistant na kung may time ka or pwede mo pang humabol ka na lang kasi ano namin yun mga 8 live or 7 mga ganong eksena. So humabol ako, nakahabol naman ako, nakaisang oras pa ako na live doon sa kay Ma'am Hera. Tapos tinuloy-tuloy ko na lang din, tapos hinahabol ko na lang yung oras para yung continuation na lang. Ganun yung nangyayari. Okay? At saka anong masama doon kung kaya mo namang mag-multitask sa mga bagay-bagay, kung trabaho naman, kung kaya pa na energy mo, ituloy mo kasi pera yun eh, tsaka kikita ka dun eh, di ba? Sayang yung blessing. Same time, yung live mo, pero hindi ka na umabot kasi nga, nandun ka sa akin, mali. ka sa isang Umabot ako nun. Okay, bumaba ka na din yung lalaki, pumunta kayo sa isa pang trabaho mo, which is 15 minutes na lang yung live nila, and na. Ganun ka ka-unprofessional. 15 minutes kang papasok, samantalang yung mga kasama mo, 3 oras nang nagla-live. Ang rason mo, galing kasi ako sa isang trabaho ko eh. O di ba, bakit tinanggap mo yung trabaho na yun kung meron ka pa palang trabaho na hindi mo naman magagampanan ng maayos? Mag-isip ka bakla. Pati maliliit to problema, sasabihin ko na rin kasi gano'n na rin naman eh, diba? Na parang yung mga maliit na problema na hindi na dapat binibring up, which is yung starting point ng problema na to is yung na-kinall out niya ako sa politics, which is yung content ko, which is mali yung context ko doon at nag-apologize ako. Doon lang nagsimula yun, binibring up nila lahat ng mga mali ko, lahat ng doon, yung issue ko dito, yung issue ko doon, yung mga past issue ko, binibring up nila lahat yun para ako yung maging masama, ako yung maging masama sa mga mata ng tao at sila yung okay. Ganun yung gusto nila. Nag-repost ako. Nakikita niya nag-repost ako, nakikita niya and all. Nag-chat sa akin sa Sasabol. Ito, hindi ko ipapakita yung chat namin pero ano lang, kasi may privacy naman ito. Wait lang, nanginginig ako. Ito. Yung issue namin before pa lang, yung iniinsulto nila ako sa vlog nila. Pero ito, wait lang. Ito. Nung nag-vlog sila na kay Salasalge, kinall out, wait lang. Sana ba yun? Ito lang pala. Sabi ko, ikaw ang gawin mo, manahimik ka na lang, continue mo na lang, lahat ng ginagawa mo, para di mo na lang sila isipin, magpaka-busy ka. Tapos sabi ko kasi sa wall na appreciate kita, sabi ko sa kanya. Sinasabi nila dito, kahit minsan sinasabi nila dito, ganito ka na, ganyan ka na. Oo, may pagkaugali ka din kasi talaga na, tapos nag-joke kami. Sis, laban tayo, kaya naintindihan kita. Kasi hindi naman lahat perfect, maging grateful na lang. Cut off mo na lang if ever. So ako, tigilan na lang daw yung mga issue na mga nangyayari. Kasi sabi niya, balik na lang tayo sa pagiging patawa, balik tayo sa mga masayang araw lang, masasaya lang. Sabi ko, okay, nag-stop ako gumawa ng content, nagpaka-busy ako, hindi ko sila mind, wala ako, never even post, never kung ininsulto si Stella Salge, never kung ininsulto si QD, never kung sinabi, basta kahit sinasabi nila ako, pangit, maligo daw ako, mabaho daw, mukhang aso daw, lahat yon nakikita ko sa sinishare post nila. Pero ako, never nyo ako nakita na ininsulto ko sila. Never yung nakitang binadishame ko sa QD. Never yung nakitang ininsulto ko yung mga face nila kahit hindi naman grabe yung mga... Never. Kasi ayoko yun.
Hindi ako ganun. Sabihin ko lahat para maintindihan nyo din kasi nga hindi naman kayo nakakaintindi. Yung iba, hindi talaga nakakaintindi. Inuuna yung awa. Katulad ng pagboto nyo kay BBM, di ba? Awa lang naman yun eh. Techi kayo. Okay, eto na. Naalala mo ng Ilocos. Maliit na problema to pero paulit-ulit mo kasing ginagawa. Kaya nagiging malaki. Kaya nagiging patong-patong. Kaya nakakabuisit na talaga minsan. Hindi nga minsan lagi eh. Pag sila yung inaantay, pag ako yung nag-a-adjust sa kanila, okay lang, walang naririnig kasi wala akong karapatang magreklamo kasi nakikisama lang ako. So, pag ako yung nakikita nilang nagkamali or ako yung may mali or ako yung late, award agad. Ganon. Iniwan ka namin, di ba? Sumunod ka lang kasi nga, bakla ang tagal mong kumilos. Lagi kang ganyan, magbe-makeup ka pa. May nagbago ba? Wala. Sana sa ugali meron. Tinanggap mo yung trabaho sa Brilliant. Eh di, winelcome ka naman. Diba? Ang bait sa'yo. Ang dami nating pagkain, ang dami nating lahat. Diba? Ganito ginagawa mo eh. Ganun na naman. Parang hindi ka talaga nagtatrabaho, sinasabi ng mga iba. Magsalita ka naman po. That time nababash ka, diba? Pero, grabe yung ano ko sa'yo. I'm grateful. Yung explanation ko. Para lang maipagtanggol ka. Dahil sinasabi mo nga na, hindi kita ipinagtanggol. Eh di wow. O diba? Grabe yung pagtanggol ko sa'yo, Puki. Hindi ko sinabi yun, hindi mo ako Hindi lang pinagtanggol. isang beses, hindi lang dalawa, hindi mo mabilang sa taliri mo. Diba? Naka-live na tayo. Bigla kang iihi ng isang oras. Alam mo yan. Alam din yan ng mga staff. O diba? Sasabihin ko sa mga staff, hindi sige, dagdagan nyo na lang yung oras niya kasi nakakahiya talaga eh. Kasi iihi nga naman siya, isang oras na parang tatabay lang siya doon para hindi makapag-live. Iihi ka isang oras? Sobrang exaggerate na. Sobrang in-OA yung how to deliver yung mga salita. Alam mo yun, yung parang sana nagigas nyo, yung parang ay ganito ganyan, yung ini-exaggerate, hindi yung kung ano talaga yung nangyari. Isang oras ka iihi. Ano ka, may UTI? Sobrang grabe. Tama ba yun? Di ba mali? Pero naman para doon sa mga nagsasabi na buti na lang umalis si Pukirat. Okay, umalis ako kasi mas gusto ko yung peace over drama. Walang-wala ka na. Pero nga, may kumuha sa atin bigla na malaking brand. Sinabi namin sa'yo na, okay, trabaho to. Malaking pera to. Paano? Eh, uuwi ka. Sabi niya, hindi muna ako uuwi. Sige na, muna ako, rent muna or dito muna ako bago matapos yung trabaho. Okay, sige, pinayagan ka namin, naghanap tayo ng rerentahan, naghanap tayo ng bahay, na piniriwisyo mo din. Okay, ito na nga yun sa malaking brand, di ba? Umuwi ka hindi natapos, kasi ang kulit mo. Sinabihan ka na, kaya nga tayo naghanap ng bahay para magstay ka, pero umuwi ka pa din. Tapos hindi ka na bumalik, di ba? Tapos, ito na yung mga iniwan mong kawalang hiyaan. Before ako umuwi, nag-film kami. Ito ha, okay, sa sinasabi niyang brand na yon, which is, hindi ko nasasabihin yung name. Nag-live kami, gumawa kami ng mga videos, which is naging successful naman. May isang video na may isa pang video na gustong pagawa ng brand. Yung video na yon, pwede naman kami magkakahiwalay-hiwalay. Hindi naman siya group na video, individual video siya. So ako, pwede ko naman siyang i-film dito sa bahay, kasi okay naman dito, okay naman yung lighting, okay naman lahat. So, yun, mas pinili ko na lang na umuwi kasi nung time na yon, fiesta dito sa amin at si papa may sakit siya. So kahit 3 days lang ako dito, 2 days lang ata yun nung umuwi ako dito. Tapos bumalik ulit ako. Hindi pa namin nagawa yung video. Umuwi muna ako dito. Tapos bumalik ako. Tapos nag-film kami. Pagka-film namin, natapos namin yung video, yun nga, may isang video pa na individual naman siyang gagawin. So ako, napag-decide-decidean kong na since mag-Christmas na din, uwi na lang ako sa amin. Kasi gusto ko makasama sila mama ng Pasko at New Year. Gusto ko makasama sila. Kasi kompleto kami nun kasi yung kuya ko umuwi din. So yun yung ginawa ko. Tapos, gusto nila doon ako mag-film. Gusto nila doon ako sa kanila mag-film kasi mas okay daw doon. Sabi ko, kaya ko naman siyang gawin dito eh. Kaya ko naman siyang gawin sa bahay eh. Okay naman eh. Ba't doon pa? Gusto ko nga makasama yung family ko. Sasabihin ko na sa iyo lahat. Okay? Sasabihin ko na sa inyo lahat. Yung bahay na inupahan niya dito, 6 months. Okay? Kasi yung trabaho na tinanggap namin, 2 months eh.
So, pinayagan naman namin siya na umuwi. Sige, bumalik ka na lang. Kasi nga, kailangan natin tapusin to. Kasi Christmas and New Year yun eh. O, game. Uwi ka, tapos balik ka din. Pero hindi ka na nga bumalik. Diba? Tapos iniwan mo yung bahay na sobrang dumi. Nandun pa lahat ng gamit mo na ang gusto mo mangyari, kami yung mag-book papunta sa dyan, sa'yo. Alam mo yung mga iniwan mo. Diba? Yung rice cooker na punong-puno ng kanin na sobrang panis, yung mga sa ref na napanis, yung mga hugasin, yung higaan na madudumi, yung CR, lahat. Sobrang linis ng kondong iniwan namin. Kaya sa'yo yung may-ari. At kaya ka tinanggap doon kasi kilala ka niya eh. Diba? Nababaitan siya sa'yo. Kasi nga, doon sa mga pinapakita mo nga naman. Pero nga nung nakilala ka niya, o diba? Galit na galit. Sa amin galit na galit. Hindi ka pa nga bayad sa akin hanggang ngayon eh. Okay, go. Hindi ka pa rin bayad kay JM. O diba? Kasi nga, wala ka nang pakialam dun sa trabaho eh. At saka nung umuwi ka ng Antique. Yung sinasabi niyang, yung sinasabi na iniwan ko yung kondo na madumi, na madaming kalat, yung mga naiwan ko lang dun gamit ko lang, na-fix na, naayos na, yung mga sapatos ko sa cabinet, okay yun lahat, yung mga maleta ko, na-set aside ko yun. At before kami umalis ng bahay ni Ate Angeline, yung pass ko na assistant, okay yung bahay namin, which is siguro lang yung naiwan lang siguro namin, yung rice lang, na hindi talaga siguro siya nahugasan, na naiwan namin. Pero bumalik kami doon, inayos namin yung lahat, para maging okay. Tapos nung nag-decide na ako, kasi na umuwi dito sa amin, kasi may inaasikaso ako about sa lupa ako na binili ko, inayos ko yon. Tapos sabi ko, hindi ko na siguro kaya na na mag-extend pa dyan ng 3 months. Natapos ko, nabayaran ko yung first month, second month, third month kasi nag-advance kami. Yung nangyari doon, sabi ko, hindi ko na lang siguro i-consume yung 3 months, okay na din siguro. Yung the remaining na isang buwan na titira doon, sila yung tumira. Tumira sila doon. Si Mama JM, yung manager ko before, sila yung tumira doon. Tapos ba't sa akin isisisi na madumi yung condo? Iniwan ko yun ng okay. Yung mga gamit ko naman, sinabi ko lang kay Mama JM na, okay, paano na lang ako ng gamit ko, ipalalambo mo na lang, dalhin mo na lang sa akin kasi andito ako sa Manila para madala ko sa Antique. Yung mga gamit ko nga kulang-kulang eh. Nawawala yung mga sapatos ko, nawawala yung mga damit ko, pero okay lang, wala naman silang narinig. Okay sa akin. Diba? Hindi ko naman binibigdil yung mga ganong bagay. Never ka na namin ginulo, never ka na namin pinakailamanan. Okay, hinatid pa namin, pinagrab pa namin yung yung gamit mo. Kasi nga, diba, nakisuyo ako. Pero ako nagbayad na. Yung maraming sinasabi na hindi naman na totoo na puro ka-plastikan. Yun yung totoo ha. Sumbat na sumbat. Galit na ako kung galit, plastic kung plastic. Pero yun yung totoo, yung mga ginawa mong kawalang hiyaan. Ito pa, binigyan tayo ni Ibana ng tag 100,000. Wala na siyang pera eh. Yun yung pinaka-pera niya na alam niya na alam niya na magbibigay kasi nga, gano'n naman si Ate Ivana, di ba? Ito pa dito. Pagkatapos ng vlog, nagbibigay talaga kasi mabait, genuine, totoo naman yun. Yung ginawa ko sa pera okay, padala mo yan sa magulang mo na ha. Oo, Nay. Tatanungin kasi Mama. Oo. Ang ending, chinat mo yung mama ni Gio, si Tita. Nay, pupunta ako kay Gio. Nilalagnat ka, bakla. Asa ka din kasi, bakla. Alam mo naman may girlfriend si Gio. Tama na din. Okay, balik tayo sa story. Ito, yung nangyari. Lahat. Magaling ka na ba? Pumunta kami doon. Pinuntahan ka namin, di ba? Magaling ka na ba? Okay ka na ba? Dahil ang layo ng Montalban to QC. Para lang gantuhin yung leeg mo kung talagang totoong may lagdat ka. Kasi nga, sobrang sinungaling mo. Okay, totoo naman, may lagdat ka. Okay, may lagdat yung naka-naka. Okay, o ano nang plano mo? Magpahinga ka muna. Hindi na pupunta ako bukas kila Gio. Chinat na ako ni Tita, sagot lahat. Ang ending, chinat mo pala si Tita. Tita, chat mo po ako. Kunyari, ikaw na sagot sa ticket ko. Kunyari, sagot mo na lahat. Eme ka, diba? Ano ba yung test mo na? Hollow blocks, ang kapaletas, ang tigas. Alam mo kung saan namin nalaman. Siyempre, alam mo na kay Angeline, sa best friend mo, na lahat ng katarantaduhan na ginagawa mo, isinasabi sa amin. Kasi nga, pinagbibintangan na rin siya ng magulang mo eh. Ito yung nangyari. Yung nangyari doon is, pupunta ako saan talaga, sa Jansan. Nung pumunta ako doon, sinabi ko na, Tita, para wala nang masyadong gulo. Kasi mainit nga talaga ako doon sa kanila. Lahat ng gawin kong desisyon, lahat ng gawin kong mga bagay na ayaw nila, na ayaw kong gawin nila, hindi ko kailangan sabihin sa kanila kasi magagalit sila.
Sabi ko kay tita, bisita ako dyan sa inyo. Punta ako dyan, kasi gusto ko yung bisita. Nung pumunta ako, sabi ko, tita, ikaw na lang, sabihin ko, na ikaw na lang yung umano ng plane ticket ko para wala silang, hindi sila magalit kasi for sure magagalit sila kasi lahat ng mga desisyon ko, papagalitan nila ako. Okay. Ito yung nangyari. Si Angeline, ini-invade yung personal privacy ko, ino-open yung phone ko, sina-check lahat ng mga message ko, lahat ng, kasi nalaman niyo yung password, kasi nakita niya, lahat, inopen niya lahat ng mga conversation ko, lahat ng mga personal life ko, inopen nila lahat. Tapos pinag-uusapan nila akong lahat. Imagine, personal privacy ko yun phone ko, inopen nila, para, makita nila lahat. Ganon sila. Ganon. Para, kung ano yung mga bagay na nagiging happy ako, parang ayaw nila yun. Gusto nila, doon lang ako mag-focus. Diba? Na siguro kinukonsinti ka ni Angeline. Siguro, kaya puro ka bar. Kasi kinukonsinti ka ni Angeline. Kaya ka siguro walang mapadala dito. Kasi kinukonsinti ka ni Angeline. Umiiyak sa amin yung best friend mo. Dahil bakit naman ganito yung magulang ni Pukirat na parang hindi mo kaya sabihin sa mama mo, sa magulang mo na hindi ganyan si Angeline. Kasi nga natatakot ka din na malaman nila lahat ng pinagagawa mo dito sa Maynila. Alam nila, mama. And then from Davao, umuwi ka na naman ng Maynila. Okay, nandito ka na naman. O diba? Tapos walang-wala ka na naman. Nasaan yung 100,000? Ibinili mo ng sapatos, ibinili mo ng t-shirt, pasalubong, pabasag. Ano yung mali kung bibili ako ng mga bagay na gusto ko na pera ko naman yun. Pero first thing and for lahat before ako bumili ng ganon, alam ni mama yung pera na pinadala ko, na natanggap ko kay Ivana, binabayad namin sa lupa yun. Alam ni mama yon before ako pumunta ako kung saan secure yon. Yung half half ng pera pinadala ko, yung remaining sa akin. Ma, 'di ba ma? Yung half ng pera, yung half na yan pinadala ko kay mama kasi gusto ko ito is ano mo to, yung pera na to para sa ganto. Yung pera ko na to, akin muna to. 'Di ba ang kay Ivana kwarta, ang ibadala ko nga to ang half na to diyan para sa lupa. 70k to no or 50k? 70k. Yung bayad to 'di ba sa lupa? 70 or 80 yata. 80k. Yung bayad sa lupa. Tang December. Ay. Gahamal na lang gingastos ko sa Davao, ginastos ko sa Davao. Ano pa kailan niya? Hindi rin okay na murang gani. Sige rin. Ano pa kailan niya? Sige rin murang gani kinambal. Ay. Wala siya pa kailan doon. Hindi mag-away. Mamo high blood. Okay. Yun. Ang yaman nila ka. Diba? Ang ending, pag uwi mo dito, may 20,000 ka ba dyan? Ito na naman siya. Diba? Sobrang ano mo talaga, sobrang grabe ka. Pagpunta mo dito, yung nakanaka ko, yung alaga ko dito, si Nikita, sinabihan mo, magkano ka ba? Ano mo? Nagsumbong, diba? Kasi nga yung sabi mo, hindi naman pa-joke yung sabi mo eh. Kasi sana kung kumigati ka talaga, hindi eh. Tsaka, di ba, galit ka sa korap? O, wag mong gamitin lahat ng di ba, idol mo kami? Wag mong gamitin yung mga words, yung mga actions namin, ha? Wag kang magnanakaw ng content. Bakla. Tandaan mo, idol mo lang ako. Kasi, yung nakanaka ko dito, siya yung nag-aasikaso ng lahat dito eh. Sinabihan mo na, inutusan mo di ba? Inutusan mo tapos hindi ka sinunod ng isang beses kasi nga puro ka utos. Tapos sinabihan mo ng, magkano ka ba? Bakla, dechi ka ha? Dechi ka. Ito pa, nasaan yung bracelet mo na binigay ni Queen Hera? Nasa sanlaan, di ba? Ungrateful ka kasi. Ikaw ang tunay na ungrateful. Diyos ko po yung mga ganung bagay, di ba? Maliliit na bagay yon. Huwag yung sabihin na, OA naman ito, pwede naman tubusin. Ayun nga bakit tinubo? Bakit sinanla? Bigay yun ang unang-unang nagtiwala sa kanya. Na ngayon, nakaw, bakla. Alam ni Queen Hera to. Nag-chat sa akin. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng pangunahan yung si Madam, kung gusto niyo magsalita sa lahat ng mga pinagagawa mo. Kaya, hindi ako nagsalita na, sige go Madam, push. Para may kakampi ako. Kasi yun yung sinasabi niyo, naghahanap ako ng kakampi. Wala
wala akong kakampi dito at hindi ko alam, hindi ko kilala yung ibang nagsasalita. Tsaka hindi para kampihan ako. Di ba? Kasi kaya ko yung sarili ko. So, di ba? 500,000. Lahat ng mga ano ko, lahat. Sa mali ka bagay, as sa malaki, lahat, you bring up nila yon. Naghahanap ako ng kakampi. Wala akong kakampi yung sarili ko nung morning. Nangungutang ka, tulog ako. Malamang, hindi naman ako magigising talaga nun. Kasi nga, ang lakas ng ulan, hindi ko naman alam na pupunta ka dito. Nangungutang ka. Tapos nalaman namin nung gabi, ang mga kasama mo is mga otoko. Nang wala ka na nga, puro ka pa rin otoko. Di ba? Tapos, ang paagas mo, bibigyan mo ng 10 vape, hindi ka pa makapag-withdraw, kaya ako wala may ibigay kasi yung black card mo, hindi ka makapag-withdraw. Grabe. Black card! Black eye, bet? Ano yung sinasabi nyo na pinagtutulungan namin at inaantay lang namin yung pagkakamali? Hoy, bakla, ilang beses nang nagkamali yan si bakla, pinagtanggol ko nga, di ba? Hindi lang dyan sa sa eme niya, hindi lang doon. Tsaka ano sinasabi nyo na hindi mo ipinagtanggol? Grabe. Lahat ng yon, lahat, kailangan mo i-bring. Nakita ka sa reaction ko, di ba? Ano bang gusto niyong pagtanggol ko? Putang ina niyo, Stella! Huwag yung ginagawa si Poker at sobrang bait niyan. Ay, magkakapatay tayo dito, bes. Ganong tanggol. Yung mga sinasabi niya mga lalaki, sinasabi niya mga paangas-angas ko ng mga eksena, mga baklaan, alam mo yung mga, eksena, ganto ganyan. Alam mo yon yung mga pasabugan, paeksenahan. Tapos alam, yung mga lalaki naman niya yun, siya naman nag-invite nun. In-entertain lang namin, in-eksena-eksenahan lang namin. Tapos sasabihin niya, ako daw yung nag-eksena, ako daw yung masama, ako daw yung ganto. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-purpose niya, but ginaganto niya ako. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya, ba't niya binibring up lahat ng to, hindi ko alam kung ano yung purpose niya. Pero alam ko never ako naging masama sa kanya. Alam ko yan. Never ko siyang siniraan. Never ko siyang... Eto. Sa harap ko nga sila Hindi ko yung pinagkalat. Na mas worse yun. Sa harap ko mismo Diyan sila. Tipon-tipon sila. Alam niyo na yun. Sinabi ko yun. Naggaganon sila. Pati si Angeline. Naggaganon sila. May narinig? Wala. Nakikita ko sila. Lahat. Si Erna, si QD, si Angeline. Yung bagay na sinasabi nila sa akin mga ganon, mga allegation nila, kulang pa yun sa mga ano nila. Yung ginawa nila sa harap-harapan ko mismo Alam niyo na yun, kung ano yung minimin ko. Baka kasi pag sinabi ko dito, di ba? Alam niyo na yun. Hindi ko yun sinabi. Hindi ko bring up na mas sobrang illegal nun. Hindi ko bring up. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng mga maliliit na bagay na mga hindi naman masyadong hindi importante sa buhay nila, binibring up nila yun para masira ako. Yun lang. Yun ang gusto kong sabihin. Kasi alam ko sa sarili ko, pinaka-main goal ko na pumunta ko ng Manila para matulungan yung family ko. Para matulungan sila mama. Kasi, sa sobrang hirap ng buhay namin, kahit sobrang hirap, hindi ako nag-ganon, hindi ako pumunta sa mga kung ano-ano. In-enjoy ko lang. Pero kasi nga, bata nga ako, noong mga times na yung baguhan ako sa mga pagla-live, may mali ako, ina-admit ko yun, eto na, mali ako. Tumatanggap ako ng mga brands na minsan hindi ko kaya. Kasi kailangan namin ng pera Kailangan namin ng kabuhayan, sila mama. Gusto ko lang naman kasi matulungan sila mama. Namakao kami sa kahirapan. Tapos, ba't ganito yung nangyayari? Hindi naman kasi kailangan i-bring up lahat ng mga, yung mga, alam ko may mga bagay minsan na hindi talaga gusto sa akin. May mga bagay din ako na hindi ko gusto na ginagawa nila. Pero hindi naman sila nakarinig ng masasama sa akin Wala akong reklamo. Wala silang narinig talaga. As in, wala. Pambubuli, wala yun wala. Never ko. Kasi yung tinuro sa akin ni mama na wag kang mga apak ng tao.
Pero sige lang. Hindi ko na kailangang i-clear. Hindi ko na kailangang i-clear yung name ko sa lahat ng tao. Wala, hindi sa walang pake. May pake naman ako, syempre. At dito ako nabubuhay eh. Dito ako binubuhay yung family ko. Dito ako nagkakaroon ng income. Pero reason ba yon para... Yun lang naman yung goal ko eh. Makatulong kay mama. Matulungan sila. Maging okay yung buhay namin. Lahat. Nakikita ko yon. Ano naman kung nagbabar ako? Umiinom ako? Ano naman? Pera ko yun eh, pinagtrabahuan ko yun eh. Gusto ko lang mag-enjoy. Siya ka before ako mag-bar, nagpapaalam mo kala mama at kala papa. Sabi ko, ma, magbabar ako. Gantong oras ako uwi, kasama ko si ganto, kasama ko si ganyan, magkakasama kami. Okay. Kasi alam nila aware sila sa ginagawa ko. 'Di ba? Hindi ko sinabi yon. Kasi iyo ko nga manitan ng tao. Alam niyo yung ginagawa kasi niya, kailangan niya pang i-bring up lahat ng mga past ko, ng mga kasalanan ko. Bakit kung ako kung ako masamang friend, i-bring up ko lahat ng mga flaws niya, lahat ng mga ginagawa din nila, mga kababuyan, mga katarantaduhan, mga kabulang-hiya ang ginagawa nila. Kung ako masamang kaibigan, pero pinilit kong hindi gawin kasi may pinagsamahan kami, first place, may pinagsamahan kami, okay yung connection namin, na-build up kami, masaya kami. At yun yung chini-cherish ko, yun yung nagsistick sa akin, yun yung nag-instill pa rin sa akin na hindi ko pwedeng siraan sila. Kasi kaibigan ko pa din yan sila. Mahal ko yan. Pero wala eh. Ako na yung sinisira. Ako yung masama. Anong gagawin ko? Tatahimik? Sana nagigets nyo yung point ko. Pakita nyo sa akin yung screenshot or yung post na mga post ko na ininsulto ko sila. Kasi never ko silang ginanon eh. Sa live kami, pag nag-live kami, pag kasama yung Team Berdagulan, yung mga joke namin, yung mga patawa namin, alam namin na pag-uusapan namin yung joke yun. Pero yung personal attack na hindi na siya connected sa mga issue ngayon na pinapalatang nila sa akin,